Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol kay Luigi na isang binatang itinuring na mangmang at walang silbi sa kanilang baryo. Ngunit ang buhay niya ay nagbago nang isang sugatang matandang babae ang natagpuan niya sa gitna ng gubat. Sa pagtulong niya rito ay ipinagkaloob nito ang isang singsing na nagbigay sa kanya ng katalinuhan. Hanggang sa isang misyon ang ibinigay ng matandang yon kay Luigi. At yon ay ang kunin ang mahiwagang tungkod ng isang aswang. Maging matagumpay kaya si Luigi sa kanyang misyon? Magagamit nga ba niya ang pagiging matalino upang manalo sa pakikipaglaban sa kampon ng kadiliman? Ngunit bago ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Mabuti naman at dumating ka na, Luigi. Kumukulo na tong baboy. Nasa na ang toyo at suka na pinabili ko sa'yo? Madali ka. Ito na po, Lolo Luigi. Medyo maraming bumibili kina Aling Sonye, kaya natagalan po ako. Oh, baka may nakakalimutan ka. Nasa na ang sukli? Po? Teka, ano pong sukli? Hindi po ba sakto lang po ang perang binigay niyo sa akin? Kayo naman, Lolo. Hindi, apo. Dapat ay may sukli ka pang 20 pesos. Abay, nasan na? Pandagdag natin yun sa pambili ng bigas. Si Bogart po kasi yung nagbenta sa akin eh. Tinanong ko po siya kung may sukli pa. Pero sabi naman po niya sa akin wala naman daw po kong sukli. Sakto lang daw po yung dala kong pera. Nako. Si Bogart naman pala nagbenta sa'yo. Bumalik ka ron at kunin mo yung sukli. Sabihin mo meron ka pang sukling 20 pesos. Napakamot sa batok ang binatang si Luigi at halos hindi makatingin sa kanyang lolo. Lo, nahihiya po ako eh. Paniguradong pagtatawanan na naman po ako ni Bogart kasi naloko niya po ako. Ano ka ba? Hindi ikaw ang dapat mahiya kundi si Bogart. Saan ang loko sa'yo at hindi ikaw? Hayaan mo at kakausapin ko si Sonia para mapagsabihan niya yung anak niyang yon. O sige na, kunin mo na ang sukli at bumalik ka na kagad dito. Huwag ka na magpupunta kung saan sana at kakain na tayo maya-maya ng tanghalian. Wala nang nagawa si Luigi, kundi ang sundin si Lolo Melchor. Naiintindihan niya na kahit 20 pesos lang yon ay napakalaking bagay na yon para sa kagaya nila na halos hikahos na sa buhay. Hindi na bago para kay Luigi ang ganong pangyayari. Madalas talaga siyang linlangin ng mga tao sa kanilang baryo, lalong-lalo na si Bogart dahil sa hindi siya nakapag-aral dahil sa kahirapan. Isa rin sa dahilan ay ang mabagal siyang makaintindi sa mga bagay-bagay. Nakatungtong naman si Luigi noon sa paaralan pero hanggang grade 1 lamang at hindi pa niya natapos. Hirap na hirap kasi siyang makasabay sa mga kaklase niya at palagi siyang nagiging tampulan ng tukso dahil doon. Kaya naman nagdesisyon na lang si Lolo Melchor na wag na siyang pag-aralin dahil sa awa nito sa kanya. Tuwing uuwi siya galing sa eskwelahan ay palagi siyang umiiyak dahil sa panunukso sa kanya ng kanyang mga kaklase. Sinubukan naman siyang turuan ni Lolo Melchor, ngunit dahil sadyang mahina ang kanyang ulo ay nahirapan siya. Hanggang sa magbinata na si Luigi ay hindi na siya natutong magbasa, magsulat at magbilang. Umasa na lang siya sa sarili niyang diskarte at sa gabay ng kanyang Lolo Melchor. Nang makarating si Luigi sa tindahan ni na Aling Sonia,
ay nakita niya si Bogart na nakaupo sa mahabang upuan sa harap ng tindahan. May hawak na itong soft drinks na nakalagay sa plastic na may straw. Nahihiyang lumapit dito si Luigi. Oh, Luigi! Bakit bumalik ka? May nakalimutan ka bang bilhin, ha? Bogart, wala naman. Pero, ano kasi, ang sabi kasi ni Lolo Melchor, may sukli pa daw ako. 20 pesos para ang sukli ko eh. Ha? Hindi ba sakto lang yung binayad mo kanina? Ikaw naman, oo. Bogart, sige na naman, oh. Ibigay mo na lang yung sukli ko. Alam ko na niloloko mo na naman ako eh, porkit hindi ako marunong magbilang eh. Napangisi si Bogart. Tumayo ito at pumasok sa tindahan. Pagbalik nito, ay inabot nito kay Luigi ang 20 pesos. Oh, ayun na nga. Baka mamatay ka pa dahil sa 20 pesos na yan eh. Salamat, Bogart ah. Pambihira na yan. Bakit kasi tanda-tanda mo na hindi ka pa rin marunong magbilang? Kahit magsulat at magbasa, hindi ka rin marunong. Kawawa ka naman. Bogart, sadyang mahina kasi ang ulo ko eh. Parang mabagal magproseso ang utak ko, kaya nahihirapan ako matuto ng mga bagay-bagay. Buti na lang hindi mo ako kagaya. Ang hirap kayang maging bobo. Bogart, hindi naman ako bobo. Mabagal lang ako mag-isip. Sus! Ganun na rin yun. Pinapaganda mo pa. Bobo ka, Luigi. Bobo ka. Mahirap yan. Wala ka mararating sa buhay, panigurado. Hindi kagaya ko. Sa susunod na taon ay mag-aaral na ako ng kolehiyo sa Maynila. Sa Maynila, ha? Pag-aaralin ako ng tita ko ron. Ngumiti at tumango na lamang si Luigi. Alam niya na puro pagyayabang lang ang sasabihin ni Bogart, kaya tumalikod na siya. Pero tinapik ni Bogart ang likod niya, kaya muli siyang humarap. Luigi, hindi ka ba nakakaramdam man lang ng inggit sa akin? Kahit konti? Uulitin ko, mag-aaral ako ng kolehiyo sa Maynila sa susunod na taon. Narinig mo ba sinabi ko? Oo, Bogart, narinig ko naman. Hindi naman ako bingi. Tsaka, masaya ako para sa'yo. Yung bang gusto mong marinig? Aba, teka nga lang. Bakit parang hindi ko gusto yung tabas ng dila mo? Parang hindi ka naman talaga masaya eh. Aminin mo na kasing naiinggit ka sa akin. Bogart, hindi ko naman talaga ugali ang mainggit eh. Maganda nga na makapag-aral ka sa Maynila, kaya dapat lang na maging masaya ako para sa'yo. Sige na, Bogart. Hinihintay na ako ni Lolo eh. Kailangan ko nang umuwi. Tuluyan nang tumalikod si Luigi at malalaki ang mga hakbang na naglakad siya pauwi sa kanilang bahay. Pero ang totoo, may konting inggit talaga siyang nararamdaman sa kagaya ni Bogart na normal ang pag-iisip. Pangarap din niya ang makapag-aral. Balang araw ay nais niyang maging pulis at ipagtanggol ang mga naaapi at nangangailangan. Ngunit aminado siya na ang bagay na yon ay hanggang pangarap na lamang dahil nga sa wala siyang pinag-aralan. Ang pagiging mangmang ni Luigi ang dahilan kung bakit marami ang tinutukso siya. Minsan ay sinasadya pa ng iba na lokohin siya at gawing katatawanan. Pero sa kabila ng lahat ng yon ay nanatiling mabuti ang loob ni Luigi. Hindi siya marunong magtanim ng galit kahit palagi siyang tampulan ng tukso ng mga kapitbahay at ng mga tambay sa kanto. Kapag may matandang may bitbit na gulay galing sa bukid, usa siyang tumutulong. Kapag may batang umiiyak sa daan, siya ang unang lalapit para patahanin ito. Tahimik lang siya palagi at bagamat maraming hindi nakakaunawa sa kanya, ay ginagawa pa rin niya ang alam niyang tama sa araw-araw. Isang araw ng linggo, matapos magsimba, ay nagtungo sina Luigi at Lolo Melchor sa sementeryo upang dalawin ang libingan ng kanyang ina. May dala silang 2 kandila
na sinindihan nila sa tabi ng puntod ng nanay ni Luigi. Matapos ang maikling panalangin, ay isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Luigi. Sandali, Apo. Bakit ang lalim naman yata ng paghinga mo? May problema ka ba? Lo, iniisip ko lang po na kung hindi kaya ako sinubukang ipalaglag ni nanay nun hindi ba ganito ang utak ko, Lo? Siguro kahit papano may talino ako at nakakasabay ako sa mga kaedad ko, lalo na po nung sinubukan ko pong mag-aral. Hindi inilihim ni Lolo Melchor kay Luigi na noong ipinagbubuntis siya ng kanyang ina, ay sinubukan siya nitong ipalaglag. Uminom ito ng kung ano-anong gamot, ngunit sadyang makapit si Luigi. Ayon sa lolo niya, ginawa yun ng nanay niya dahil nang malaman ng tatay ni Luigi na nabuntis nito ang kanyang ina, ay bigla na lamang itong nawala. Nagkaroon ng komplikasyon sa panganganak ng nanay ni Luigi at namatay ito matapos siya nitong mailwal. Hindi natin masasabi, Apo. Marahil ay sadyang ginawa ka ng Diyos na ganyan upang maging kakaiba ka sa lahat. Kung gusto po sana ako ng Diyos, Lo, na maging kakaiba, sana ginawa na lang niya akong sobrang talino o hindi kaya ay may malakas at nakakapagbuhat ng tuniladang bigat. Hindi yung ganito po na sadyang bobo ko. Mula pagkabata, palagi na lang po akong tampulan ng tukso Luigi, Apo, huwag mong isipin na isang kahinaan ng pagiging mabagal mong mag-isip. Yan lang ang masasabi nating maipipintas ng iba sa'yo. Pero, Apo, mabuti ang puso mo. Matulungin ka at masipag. At kahit kailan, hindi mo ko binigyan ng sakit ng ulo. Napakalaking bagay na yon na kailangan mong ipagmalaki. Hindi lahat ay may puso na kagaya ng sa iyo. Lo, salamat po sa mga papuri nyo Pero siyempre po, mas magiging madali po ang buhay sana kung matalino po ako. Makakapag-aral po ako ng koleyo gaya ni Bogart. Makakapaghanap po ako ng mas maayos na trabaho at hindi sana ako sa koprahan nagtatrabaho ngayon. Pangarap ko po kasi na mabigyan po kayo ng magandang buhay balang araw Nakakatuwa naman yung huli mong sinabi, Apo. Pero wag mong pahirapan ang sarili mo. Sapat na sa akin na kumakain tayo ng 3 beses o higit pa sa isang araw. Basta, Apo, ang mahalaga, magkasama tayong dalawa at wala tayong sakit. Doon, masayang-masaya na ako ron. Pero Lo, gusto ko po kasing suklian ng pag-aalaga nyo sa akin Gusto ko po na makaalis po tayo rito sa baryo at manirahan po doon sa syudad. Gusto ko po na naibibigay ko po sa inyo ang lahat po ng gusto nyo kasi para sa akin po. Yun po ang nararapat para sa inyo, Lo. Napangiti si Lolo Melchor sa sinabing yun ng kanyang apo at napatingin siya rito. Tinapik nito ang balikat niya at marahang tumango. Hindi na kita pipigilan sa pangarap mo na yan, Apo. Ngunit tandaan mo na lahat ng pangarap mo ay matutupad kahit hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. Basta't masipag ka, may diskarte, at may pananampalataya sa Diyos, ay magtatagumpay ka sa iyong buhay. Gumanti ng ngiti si Luigi sa kanyang lolo. Araw-araw ay nagpapasalamat siya sa Diyos dahil binigyan siya ng lolo na kagaya ni Lolo Melchor. Palagi na lamang nitong ipinararamdam sa kanya na sapat siya at wala siyang dapat ikahiya hanggat wala siyang ginagawang masama at tinatapakang tao. Sa kabila na wala siyang magulang, ay hindi niya naramdaman na kulang siya dahil labis-labis ang pagmamahal at pag-aaruga na ipinararamdam sa kanya ng kanyang Lolo Melchor. Matapos magtungo sa sementeryo, ay magkasama ng umuwi sina Luigi
at Lolo Melchor sa kanilang tahanan. Nagpresenta si Luigi na siya na ang magluluto ng kanilang pananghalian, ngunit napansin niya na ubos na ang kanilang panggatong. Nako Lolo, magtutungo lang po ako sandali dun sa gubat. Ubus na po pala ang panggatong natin eh. Hindi na! Bumili ka na lamang ng uling sa tindahan at gamitin mo yung kalan. Mamayang hapon ako na mangunguha ng panggatong sa gubat. Sayang din po 5 piso para sa uling, Lo. Mabilis lang po ako, saka linggo naman po ngayon eh. Kaya magpahinga na lang po kayo. Sigurado ka ba? Gusto mo bang samahan kita? Wag na po, Lo. Kaya ko naman po mag-isa eh. Saka sobrang tirik po ang araw oh. Baka mamaya po himatayin pa kayo doon. Kung gano'n na sige, ikaw na ang bahala. Ihahanda ko na lang muna ang mga lulutuin mo para pagbalik mo ay magluluto ka na lang. O siya po, mag-iingat ka ha. Kinuha na ni Luigi ang itak at isang sako. Matapos niyang magpaalam sa kanyang lolo, ay nagsimula na siyang maglakad patungo sa gubat. Sa kanyang paglalakad ay bahagya siyang napasimangot nang makasalubong niya si Bogart na may dalang aklat. Hindi niya sana ito papansinin, ngunit hinarangan siya nito. Ngumisi si Bogart sa harap ni Luigi. Naramdaman niya na meron na naman itong hindi magandang sasabihin sa kanya. Luigi, sana naman ang punta mo at may dala kang itak at sako. Bogart, dun sa gubat. Mangunguha lang sana ako ng panggatong eh. O sige Bogart, mauna na ako. Marami pa akong gagawin eh. Sandali lang, sandali. Masyado ka naman nagmamadali eh. Tignan mo tong dala ko. Aklat ito na hiniram ko doon sa siman na anak ni Aling Tonyo. Magbabasa-basa na kagad ako para sa susunod na taon ay may ideya na ako sa kung ano ang pag-aaralan ko. Aba, mukhang maganda yan Bogart ah. Naging matipid ang sagot ni Luigi dahil wala siyang interes na makipag-usap kay Bogart. Binuklat ni Bogart ang aklat at huminto ito sa isang pahina na maraming nakasulat na salita. Luigi, subukan mo ngang basahin ang kahit na anong salita sa pahina na to. Bogart, ikaw naman no. Alam mo naman na hindi ako marunong magbasa, di ba? Bakit ipapabasa mo yan sa akin? Para namang hindi ka nag-iisip niyan eh. Ano sinabi mo? Ako pa talaga hindi nag-iisip eh. Sa ating dalawa, ikaw ang bobo. Hindi ka marunong magbasa at magsulat, kahit na magbilang. Kung nag-iisip ka kasi Bogart, hindi mo na yan ipapabasa sa akin kasi alam mo naman na hindi ako marunong magbasa eh. Alam ko naman na pagtatawanan mo lang ako kasi hindi ko yan kayang basahin. Dapat nga nagpasalamat ka pa sa Diyos eh. Kasi hindi mo ako kagaya. Halata naman na nagyayabang ka lang sa akin eh. Tila ay hindi nagustuhan ni Bogart ang mga salitang lumabas sa bibig ni Luigi. Binitiwan nito ang aklat at hinawakan nito ang damit niya at galit na tinitigan. Hoy, ikaw Luigi! Ang dami mo sinasabi ah! Gusto mo bang uuwi ka sa bahay nyo na bugbog sarado ha? Bogart naman, Bogart! Bitiwan mo ako! Hindi naman ako makikipag-away sa iyo eh. Bogart, pasensya ka na sa mga nasabi ko. Ako pa ang sasabihan mo ng mayabang ha? Ano kung magyabang ako na matalino ko? Totoo naman yun ah! Palibasa! Bobo ka talaga! At tanga ka pa! Marahas na binitiwan ni Bogart ang damit ni Luigi. Itinulak pa siya nito, kaya napaatras siya at muntik pang matumba. Nang sandaling yon ay pinagsisihan ni Luigi ang naging paraan ng pagsagot niya kay Bogart at naisip niya na dapat ay iwasan na lang niya ito. Pulutin mo ang aklat ko! Pulutin mo! Bilisan mo! Hindi na umimik si Luigi. Lumuhod siya at pinulot ang aklat sa lupa. Nang nahawakan na niya ang aklat, ay biglang tinapakan ng mariin ni Bogart ang kamay ni Luigi.
Napangiwi siya dahil sa labis na sakit. Bogart, tama na. Aray, nasasaktan ako yung daliri ko, Bogart. Parang awa mo na. Wala naman akong ginawang masama sa'yo ah. Hindi gumalaw si Bogart. Sa halip, lalo pa nitong idiniin ang paa nito sa kamay ni Luigi. Alam mo bang buong pagkatao mo? Mali, ha? Maling-mali ka. Isa kang pagkakamali. Ano ba ang ambag mo sa lugar na to, ha? Alam mo, kung ako sa'yo, nagkukulong na lang ako sa bahay eh. Hindi na ako lalabas kahit kailan. Nakakahiya ka. Ang tanda mo na, pero hindi ka pa rin marunong magbasa. Pinagtatawanan ka na nga ng lahat, Luigi. Kahit na anong bait mo, bobo pa rin ang tingin naming lahat sa'yo. Bobo! Bobo! Inalis na ni Bogart ang paa nito sa kamay ni Luigi. Ito na ang kumuha mismo sa aklat at mayabang itong umalis habang si Luigi naman ay nananatiling nakaluhod sa lupa. Pinigilan niya ang pagpatak ng kanyang luha, lalo na't may ilang tao na nakatingin sa kanya. Huminga siya ng malalim at saka tumayo. Kahit na anong pilit niyang wag bigyan ng pansin ang masasakit na salita ni Bogart, ay para pa rin yung mga kutsilyong tumatarak sa kanyang dibdib. Aminado siyang mangmang siya, pero nasasaktan pa rin siya sa tuwing ipinagdidiinan ito ng mga tao sa kanya. Ipinagpatuloy na lamang ni Luigi ang kanyang paglalakad patungo sa gubat. Bagya siyang nakayuko dahil ramdam niya ang tingin ng mga tao sa kanya. Nang makarating sa gubat, ay itinuon ni Luigi ang inis niya sa pagtaga sa mga damo gamit ang bitbit niyang itak. Ang yabang mo talaga, Bogart. Akala mo kung sinong matalino. Nanay nga niya ang nagsabi na pasang-awalan siya. Ang tanda-tanda na niya pero para pa rin siyang batang nakikipag-away. Siguro, walang nagsasabi na magagandang bagay sa kanya. Kaya palagi niya akong sinasabihan ng bobo. Gusto niya kasing maramdaman na mas angat siya sa kahit na kaninong tao. Malas na lang ako na ako ang palagi niyang pinupuntirya. Inilabas ni Luigi ang lahat ng bigat sa dibdib niya. Alam niya na walang makakarinig sa kanya dahil mag-isa lang siya sa gubat. Hindi nagtagal ay sinimulan na niya ang paghahanap ng mga panggatong. Bawat tuyong kahoy na kanyang nakikita ay isinisilid niya sa dalang sako. Kapag medyo mahaba ang kahoy, ay pinuputol niya yon gamit ang kanyang itak. Makalipas ang ilang minuto, ay napuno na nga ni Luigi ang sako. Nagdesisyon na siyang bumalik sa bahay upang makapagluto na siya. Ngunit hindi pa man siya nakakalapit sa bukana ng gubat, ay may narinig na siyang kaluskos sa kanyang kaliwa. Napatingin siya roon at napakunot noo siya sapagkat nakita niya na gumalaw ang isang makapal na halaman sa hindi kalayuan. Nang tumingin siya sa lupa ay nagimbal siya dahil may bakas ng dugo roon, at nang sundan niya ng tingin ng bakas ng dugo ay papunta yon sa makapal na halaman. Teka, bakit may dugo dito? Sandali, hindi kaya baboy mo yun? Ayos, kapag siniswerte ka nga naman. May ulam na kaming masarap ni Lolo. Nasiyahan si Luigi sa kanyang naisip. Alam niya na meron talagang ligaw na baboy ramo sa gubat na yon. Kung may dugo roon, ibig sabihin ay sugatan ang baboy ramo at madali niya yung mahuhuli. Kaya hindi na niya pinalampas ang pagkakataon. Inilapag na muna niya ang sako. Marahan siyang naglakad palapit sa makapal na halaman habang nakahanda ang kanyang itak. Nang nasa harapan na si Luigi ng halaman, ay mabilis niya yung hinawi. Itinaas niya ang itak at handa na sana niyang tatagain ang inakala niyang baboy ramo. Ngunit nagimbal siya nang makitang isang matandang babae ang naroon. May sugat ito sa binti at doon galing ang dugong nakita niya sa lupa. Nakapikit ang matanda,
ngunit umuungol ito. Tulungan mo ako, iho. Tulungan mo ako. Diyos ko! Lola! Ano pong nangyari sa inyo? Agad na dinaluhan ni Luigi ang matandang babae. Binitiwan muna niya ang itak upang tignan kung may iba pang sugat ang matandang babae. Tulungan mo ako. Ilayo mo na ako rito. Parang awa mo na. Ha? Sige po, Lola. Kaya niyo po bang tumayo? Nakita mo naman siguro sugat sa aking binti. Sa tingin mo ba ay magagawa kong tumayong mag-isa? Ay, oo nga pala. Sige ho, tutulungan ko na lang po kayo. Kumapit po kayo sa akin. Yan na nga ang sinabi ko sa'yo kanina pa. Tulungan mo ako. Hindi na lang nagsalita si Luigi. Inalalayan niya ang matanda na makatayo. Pero nakita niya ang kanyang itak sa lupa. Nawala sa isip niya ang matanda, kaya nabitiwan niya ito para pulutin ang itak. Natumba ang matanda at bumagsak ito. Oh, Lola! Ano pong ginagawa niyo dyan? Bakit naman kayo humiga ulit sa lupa? Hindi ka ba talaga nag-iisip? Binitiwan mo ako eh. Malamang matutumba ako. Oo nga pala. Naku, pasensya na, Lola, ha? Ito kasing itak, Lola. Kinuha ko lang po. Pasensya na po kayo. At medyo mahina po talaga ang utak ko eh. Pero, sige, mamaya ko na lang po babalikan yan. Dadaling ko na po muna kayo sa bahay namin. Dati pong manggagamot ang lolo ko eh. Kaya matutulungan niya kayo panigurado. Iniwan na muna ni Luigi ang itak at ang sako. Itinuon muna niya ang kanyang pansin sa matandang babae na nangangailangan ng kanyang tulong. Buong ingat niya itong inilalayan na makatayo. Inilalayan niya ito sa paglalakad. Labis ang pagtataka niya kung ano ang nangyari sa matanda at alam niya na masasagot ang mga tanong niya sa oras na madala niya na ito sa kanilang bahay. Matagumpay na nadala ni Luigi ang matandang babae sa kanilang bahay. Agad niya itong inihiga sa mahabang upuan na gawa sa kawayan sa sala. Nakapikit na muli ang matanda at bakas sa mukha nito ang labis na panghihina. Lola, dito lang po kayo ha. Tatawagin ko lang po ang lolo ko. Tanging ungol lang ang isinagot ng matandang babae kay Luigi. Muling lumabas si Luigi at nakita niya si Lolo Melchor sa likod ng kanilang bahay. Nakaupo ito sa ugat ng puno ng mangga at mukhang nagpapalamig. Oh, Luigi, nakabalik ka na pala eh. Naihanda ko na ilulutuin mo. Nasaan na pala mga panggatong na kinuha mo? Lolo, iniwan ko po muna sa gubat eh. Ano? Abay, bakit mo naman iniwanan? Paano ka makakapagluto niyan kung walang panggatong? Ano po kasi, basta sumama na po muna kayo sa akin. Meron po nangangailangan ng tulong nyo. Ano ka mo? Kailangan ng tulong ko. Abay, sino? Hindi na nagsalita si Luigi. Hinila niya si Lolo Melchor sa braso at dinala ito sa loob ng kanilang bahay. Labis na gulat ang matanda nang makita ang matandang babae na nakahiga sa kanilang upuan. Abay, mabagin langit. Sino matandang babaeng yan? At bakit siya may sugat sa binti? Lo, hindi ko po siya kilala eh. Nakita ko po siya kanina sa gubat. Humihingi po siya ng tulong kaya tinulungan ko po at dinala rito. Lo, gamutin niyo po siya. Nakakaawa po siya kasi baka mamaya mamatay pa yan kapag hindi naagapan. Diyos kong bata ito, Luigi! Bakit ka naman nagdadala dito sa bahay nang hindi mo kilala? Baka mamaya sindikato yan at mapahamak pa tayo. Lolo naman, huwag din naman po siyang pag-isipan ng masama. Kawawa naman po. Gamutin niyo na lang po siya. Kapag maayos na po ang lagay niya, ay saka natin siya tatanungin kung sino siya at anong nangyari sa kanya. Sige na, Lo. Ay, nako. Sige na nga.
Ano pa nga bang magagawa ko nandito na yan? Sandali lang at ihahanda ko lang mga gamit ko sa panggagamot. Tulungan mo na rin ako para mas mapabilis tayo. Mabilis na kumilos ang dalawa. Kumuha si Luigi ng maliit na palanggana at nilagyan niya yon ng tubig. Kumuha rin siya ng malinis na labakara habang ang lolo niya ay kinuha ang gamot nito sa sugat. Ginupit din ito ang isang lumang damit upang magsilbing benda. Hindi nagtagal ay sinimulan na ni Lolo Melchor ang paglilinis sa sugat ng matandang babae. Napansin naman ni Luigi na hindi na gumagalaw ang matanda, kaya bahagya siyang nag-alala. Naku po, Lolo, tignan niyo, patay na po ba siya? Bakit parang hindi na po siya gumagalaw? Buhay pa siya, Apo. Ano ka ba? Sa tingin ko nawalan lang siya ng malay dahil sa labis na pagod at panghihina. Mas mabuti yan para hindi niya maramdaman ang paglilinis ko sa sugat niya. Matamang pinanood ni Luigi ang ginagawa ng kanyang lolo. Pagkatapos malinis ng sugat ng matanda, ay pinahiran yon ni Lolo Melchor ng langis at binalutan ng benda. Tumayo na si Lolo Melchor at bumuntong hininga. O ayan, tapos ko na siyang gamutin. Ilang araw lang ay matutuyo na ang sugat niya dahil sa langis na pinahid ko. Ayos, mabuti naman po kung ganun, Lo. Pero, Lolo Melchor, wala ka po bang napansin sa sugat niya sa binti? Para pong kalmot ng kung anong napakalaking hayop pa. Napansin ko nga rin yun, Apo. Malalaman natin ang lahat kapag nagkamalay na siya. Sa ngayon, ay hayaan na muna natin siyang makapagpahinga. Habang nagliligpit si Lolo Melchor ng mga ginamit nito, ay naaawang pinagmasdan ni Luigi ang matandang babae. Sa kabila ng pagtataka kung sino ito at anong nangyari rito, ay mas lamang ang awa na kanyang nararamdaman. Sa itsura kasi ng matanda, ay parabang dumaan ito sa isang napakahirap na sitwasyon. Ngunit ganun pa man, masaya siya na iniligtas niya ito. Maghapon walang malay ang matandang babae. Paminsan-minsan ay sinisilip ito ni Luigi sa kanilang sala. Nais niyang makasiguro na kapag nagising na ang matanda, ay agad siya nitong makikita dahil sigurado siya na magtataka ito kung nasaan ito. Pagsapit ng gabi, habang kumakain ng hapunan sina Luigi at Lolo Melchor, ay parehas silang nagulat nang bigla na lamang sumigaw ang matandang babae na nasa sala. Lumayo kayo sa akin! Lumayo kayo! Hindi ako papayag na makuha mo sa akin ang singsing! Lolo, gising na po yung matanda. Sabay na tumayo ang dalawa at halos patakbo silang nagtungo sa sala. Naabutan nila ang matandang babae na tila nagdidiliryo. Nakapikit ito at umuungol na parabang takot na takot. Nilapitan ito ni Lolo Melchor at dinaman ito ang noo at leeg ng matandang babae. Masama ito! Inaapoy siya ng lagnat, Apo! Pero Lolo, hindi naman po siya nasusunog, di ba? Kaya bakit po sinabi niyong inaapoy? Kailangan po bang kumuha ako ng tubig at buhusan siya? Pambihira itong batang ito! Ang ibig kong sabihin, abay mataas ang lagnat niya! Gaano po kataas? 6 na talampakan po ba o baka 10 talampakan? Ay nako, Diyos me, yung bata ito! Sumasakit ang ulo ko sa'yo! Parang ako yata ang lalagnatin, Luigi! Gusto niyo po bang ikuha ko po kayo ng gamot, Lo? Naku, masakit po pala ang ulo niyo eh. Hindi! Tumahimik ka na nga lang muna! At ako na muna ang bahala sa kanya! Relax ka lang dyan! Kumuha ng maligamgam na tubig si Lolo Melchor na nakalagay sa palanggana. Kumuha rin ito ng labakara at ginamit nito yon upang punasan ang katawan ng matandang babae. Matapos yun, ay inilagay ng lolo niya ang labakara
sa noo ng matanda. Pinakuha ni Lolo Melchor si Luigi ng kumot at kinumutan nito ang matandang babae. Sana'y gumaling na siya, o kaya kahit makabangon man lang siya. Kailangan niyang kumain. Kapag ganyan pa rin siya bukas, ay magpapatulong na tayo kay Kapitan para madala siya sa ospital. Doon ay mas matutulungan siya ng mga doktor. Kaya nga po, Lo eh. Nakakaawa po talaga siya, Lo. Parang napakahirap po ng pinagdaanan niya. Pero Lo, tingin niyo okay na po ba siya? Sa ngayon ay oo. O tara na, ituloy na natin ang ating pagkain at ipagdasal natin na tuluyan ng bumuti ang kanyang kalagayan. Pagsapit ng oras ng pagtulog, ay hindi magawang makatulog ni Luigi. Hindi siya mapalagay sapagkat nag-aalala siya sa matandang babae. Wala siyang ideya, pero tila malapit ang loob niya rito kahit hindi niya ito kilala. Kinaumagahan, nang nagising sina Luigi at Lolo Melchor, ay nagulat sila nang makita ang matandang babae na nagluluto na sa kusina. Bagamat bakas pa rin sa mukha nito ang panghihina, ay nagawa pa rin itong ngumiti sa kanila. Pasensya na kayo at nakialam ako sa kusina niyo. Naisipan kong ako na magluto ng almusal para kahit papano naman makaganti ako sa kabutihan niyo sa akin. Naku Lola, hindi niyo na po kailangan gawin yan eh. Ang dapat po sa inyo ay nagpapahinga po. Medyo maayos naman na ang pakiramdam ko. Hindi naman ako kikilos kung hindi pa. Kung gano'n ay hindi ka na namin kailangan dalhin sa ospital. Abay, hindi na. Oo nga pala. Ang pangalan ko ay Remedios. Kayo, anong pangalan niyo? Ako po si Luigi at siya naman po ang lolo ko, si Lolo Melchor. Ako po ang nakakita po sa inyo sa gubat. Ganun pa. Maraming salamat sa iyo, Luigi. Utang ko sa iyo ang aking buhay. Upang hindi masyadong mapagod si Lola Remedios, ay tinulungan na ito ni Luigi sa pagluluto. Hindi nagtagal ay magkakasalo na sila na kumain ng almusal. Remedios, tanong lang, saan ka pala nakatira? Para maihatid ka namin ng apo ko. Paniguradong nag-aalala na ang pamilya mo sa'yo. Wala na akong pamilya. At wala na rin akong bahay. Kaya makikiusap sana ako sa inyo na baka maaaring dito na muna ako manirahan sa inyo. Nagkatinginan sina Luigi at Lolo Melchor. Kung si Luigi ang tatanungin ay walang problema sa kanya. Ngunit sa bahay na yon, bilang mas nakakatanda, ay si Lolo Melchor ang masusunod. Sa akin ay walang problema kung dito ka muna tutuloy. Ngunit hindi kami mayaman. Nakikita mo naman. Kung ano ang kaya naming ihain, ay kailangan mong pagtiisan. Hindi ako maarte o basilan sa pagkain. Kaya wala kayong magiging problema sa akin. Kahit ako na ang gumawa ng mga gawaing bahay ay walang kaso. Isa pa, tatapatin na kita, Remedios. Hindi ka namin kilala eh. Natagpuan ka ng apo kong sugatan sa gubat. At hindi namin alam kung ano ba talaga ang nangyari. At nakita ka ni Luigi sa ganong kalagayan. Mangyaring nasunog ang aking bahay sa baryo kung saan ako nanggaling. Kaya naglakbay ako para maghanap ng bagong matutuluyan. Hanggang sa napunta ako sa gubat na malapit dito sa inyo. At doon ay inatake ako ng isang mabangis na hayop. Mabuti na lamang at nagawa kong makatakbo at makapagtago. Abay kung hindi, paniguradong patay na ako ngayon. Naku, tama nga po ang hinala ko, Lola Remedios. Inatake nga po kayo ng mabangis na hayop. Ano po palang klaseng hayop ang umatake sa inyo?
Ang laki po kasi ng kalmot niyo sa binti eh. Ay, hindi ko alam kung anong klaseng hayop yon. Gabi na mangyari yun eh. Kaya hindi ko napansin ang itsura niya. Nako, mabuti na lang po talaga't nakaligtas kayo. May mababangis na hayop po talaga sa gubat, lalo na po sa gabi, Lola Remedios. Tumango na lang si Lola Remedios at nagpatuloy sa pagkain. Itinuloy na rin ni Luigi ang pagkain habang paminsan-minsan ay sinusulyapan niya ang matandang babae. Dahil parehas na may trabaho, ay naiwan mag-isa si Lola Remedios sa bahay ni na Luigi. Habang naglalakad ang maglolo, ay hindi nila naiwasang pag-usapan ang matandang babae. Luigi, apo, sa tingin mo ba ay tama na pinagkatiwalaan natin si Remedios? Lolo, sa tingin ko po mukhang mabuting tao naman po siya. Saka kung iisipin nyo na magnanakaw siya habang wala tayo, ay wag po kayo mag-alala. Wala naman po siyang mananakaw sa bahay natin eh. Bokya po siya ron, Lo. Sa bagay, tama ka naman. Pero duda ako sa kwento niya, Luigi. Sa tingin ko ay hindi mabangis na hayop ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng ganun sugat. Masyado yung malaki para sa kuko ng isang hayop. Lo, kung hindi po mabangis na hayop ang umatake sa kanya, ano po? Ewan ko. Hindi ko alam. Sa gayon ay wag na muna tayo magtiwala sa kanya ng lubusan. Nang makarating na si Luigi sa kuprahan, ay sandali niyang nakalimutan ang tungkol kay Lola Remedios dahil naging abala na siya sa pagtatrabaho. Pagsapit ng hapon ay naglakad na si Luigi pauwi. Bumili siya ng ulam sa karinderya para hindi na nila kailangan magluto para sa hapunan. Dinamihan niya ang binili niyang ulam dahil 3 silang kakain. Malapit na siya sa bahay nila nang makasalubong naman niya si Bogart. Sinubukang iwasan ni Luigi si Bogart, pero mukhang nais nitong asarin talaga siya sa araw na yon, kaya panay ang harang nito sa dadaanan niya. Bogart, pakiusap naman oh. Wala akong oras sa'yo. Kailangan ko nang umuwi, pagod ako sa trabaho. Nagtataka lang ako kung bakit ka tinanggap ni Mang Anselmo dun sa kuprahan niya. Hindi mo ba nadadala dun ang kabobohan mo? Bogart naman, tumabi ka na. Nakikiusap na nga ang tao sa'yo Tigilan mo na ako. Kung wala kang magawa, tulungan mo na lang ang nanay mo sa tindahan nyo. Hindi nagustuhan ni Bogart ang sinabing yun ni Luigi. Bigla na lang siya nitong sinuntok sa muka. Sandaling nagdilim ang paningin ni Luigi sa lakas ng suntok na kanyang natanggap. Huwag mo akong inuutusan kung anong gagawin ko Nanay ko nga, hindi ako inuutusan Ikaw pa? Hoy! Kabuho ka, bata ka! Bakit sinaktan mo si Luigi, ha? Nagulat si Luigi sa biglang pagdating ni Lola Remedios. Matapang nitong hinarap si Bogart. Hoy! Ikaw tanda! Huwag kang makialam dito Pumapatol ako sa matanda, baka akala mo. Kaya huwag mo ako subukan. Bakit hindi mo ako subukan? Sa bagay, unang kita ko pa lang sa'yo ay alam ko ng ampaw lang naman ang laman mo. Malaki nga ang katawan mo, pero puro hangin lang yan. Isang aspili lang ang katapat niyan. At talagang gusto mo rin masaktan Nanlaki ang mata ni Luigi nang akmang susuntukin na ni Bogart si Lola Remedios. Ngunit sinalo ng kamay ng matanda ang kamao ni Bogart. Malakas na napasigaw si Bogart nang mariing pisilin ni Lola Remedios ang kamao nito. Napangiwi si Bogart dahil sa labis na sakit, kaya agad nitong binawi ang kamay. Aray! Ang lakas niya! Huwag mo ko binamaliit, bata ka, porket matanda na ako. Ganun Pwes, humanda ka sa akin! Sumugod si Bogart kay Lola Remedios. Walang kahirap-hirap na umiwas ang matanda.
Isang tapik lang sa batok ang ginawa ni Lola Remedios at bumagsak ng pasadsad sa lupa si Bogart. Namilipit ito sa sakit. Kung ako sa'yo, ay uuwi na ako. Pero kung sakit ng katawan ang hanap mo, ay tumayo ka dyan at harapin mo ako. Lola, tama na po. Baka mapatay niyo po siya eh. Aray ko! Ikaw na matanda ka! May araw ka rin sa akin! Hindi pa ako tapos sa'yo! Nahihirapang tumayo si Bogart at nagmamadali itong umalis. Hindi naman makapaniwala si Luigi sa ipinakitang lakas ni Lola Remedios. Hindi kasi halata sa katawan nito na kaya pa nitong makipaglaban ng ganon. Magtatanong pa sana siya, ngunit mabilis na naglakad ang matanda patungo sa bahay nila. Sinundan ni Luigi si Lola Remedios. Pagpasok nila sa bahay ay doon na siya nagtanong. Lola Remedios, paano niyo po nagawa yung kanina? Aba, ang lakas niyo. Hindi po ako makapaniwala na mapapatiklop niyo po si Bogart, gayong ang laki-laki po ng katawan nun. Matiim na tumingin si Lola Remedios kay Luigi. Bago ito nagsalita. Gusto kong malaman kung bakit ka inaaway ng lalaking yon. May kasalanan ka bang nagawa sa kanya? Aba, Lola Remedios, wala po. Ang totoo niyan paborito po niya kasi akong tuksuin. Kasi nga, mangmang po ko. Mahina po ang ulo ko at mabagal po ako mag-isip. Hindi rin po ako marunong magsulat, magbasa, at kahit magbilang. Napakababaw naman ang dahilan niya para gawang kanya ng ganon. Abay, sa totoo lang, naaawa ako sa iyo, Luigi. Alam kong mabuti kang tao. At kung matalino ka lang sana, ay mas marami ka pang matutulungang tao. Sigurado yon. Napayuko si Luigi. Sa sinabing yun ni Lola Remedios, ay naramdaman niya ang kanyang kakulangan. Ngunit alam niyang tama ito. Luigi, iho. Nais kitang tulungan. Naniniwala ko na ikaw ang karapat-dapat na mangalaga sa singsing ni Solomon. Ano po? Sino pong Solomon? Siya po ba ang asawa niyo? Ano ka ba? Hindi ko siya asawa. Si Haring Solomon ay isa sa mga hari ng Israel doon. Anak siya ni Haring David. Kilala siya sa kanyang katalinuhan. Siya ang nagsulat ng maraming kasabihan at ginamit ang kanyang karunungan sa pamumuno. Pinaniniwalaang binigyan siya ng Diyos ng singsing na may kapangyarihan. Isang singsing na kayang magbigay ng talino at kaalaman sa sino mang magsusuot nito. Mula sa bulsa ng suot na palda ay inilabas ni Lola Remedios ang isang singsing. Natuon ang pansin ni Luigi sa singsing at pinagmasdan niya yon. Yari sa ginto ang singsing. Mukha yung luma pero makinang pa rin. Sa gitna ng singsing ay nakaukit ang bituin na may 6 na dulo. Para yung 2 tatsulok na pinagsama. Sa paligid ng bituin ay may maliliit na simbolong hindi pamilyar sa kanya. Ang singsing na ito, sa hindi ko inaasahang pagkakataon, ay napunta sa akin. Matagal na ang nakalipas nang may isang dayong sugatan na dumating sa aming baryo. Tinulungan ko siya. At bilang pasasalamat ay iniwan niya sa akin ang singsing na ito. Hindi ko kagad naintindihan kung ano ang meron dito. Pero habang tumatagal, ay naramdaman kong may dahilan kung bakit napunta to sa akin. At ngayon nga, pakiramdam ko, ikaw na ang susunod na magmamayari nito. Kung ganun po kapag sinuot ko po yan magiging matalino ko? Tama ka, Luigi.
Ngunit hindi lang basta normal na katalinuhan ang tataglayin mo. Magkakaroon ka ng talino na wala ang isang pangkaraniwang tao. Magiging bukas ang isip mo sa napakaraming bagay. Lola naman eh. Mangmang po ako, Lola. Pero hindi po ako naniniwala sa mga ganyang kwento eh. Paano naman po ako tutulungan ng isang singsing na maging matalino? Bakit hindi mo subukan? Tanggapin mo ang singsing ni Solomon at isuot mo sa iyong daliri. Napalunok si Luigi. Hindi niya maramdaman na nagbibiro si Lola Remedios, ngunit para sa kanya ay mahirap talagang paniwalaan ang mga sinabi nito. Ganun pa man, kinuha pa rin niya ang singsing. Isinuot niya yon sa kaliwang palasingsingan at wala naman siyang naramdaman na kahit na anong kakaiba. Kinabukasan, maagang nagising si Luigi. Magaan ang pakiramdam niya at parang may kakaiba sa kanya. Napatingin siya sa kalendaryo at nagtaka siya dahil nagawa na niyang basahin sa utak niya ang pangalan ng buwan at mga numero. Nanlamig siya at napatingin siya sa singsing na nasa kanyang daliri. Luminga siya at nakita niya ang isang lumang dyaryo na nakapatong sa may upuan. Pinasadahan niya ang mga salitang naroon at malakas niyang binasa. Labis siyang nagimbal dahil sa isang iglap ay natuto na siyang magbasa. Lumabas si Lolo Melchor sa kwarto at nagtaka ito nang makitang binabasa ni Luigi ang dyaryo. Naluluwang napatingin si Luigi sa kanyang lolo. Lolo? Lolo? Marunong na po ako magbasa. Ano ka mo? Totoo ba ang sinasabi mo, Apo? Opo, Lolo. Totoo po, marunong na po talaga ako. O sige nga, patunayan mo nga sa akin. Basahin mo nga ang linyang ito. Malakas na binasa ni Luigi ang mga salitang itinuro ni Lolo Melchor. Isang lalaki ang nahuling may dalang iligal na droga habang bumabiyahe patungo sa Maynila. Nahuli siya sa isang checkpoint ng mga pulis. Diyos ko po! Oo nga! Marunong ka na nga magbasa! Anong himala ang nangyari? At marunong ka na magbasa, Apo! Paano nangyari yon? Nang sandaling yon ay ipinakita na ni Luigi sa lolo niya ang singsing ni Solomon. Lo, sa tingin ko po ay dahil po sa singsing na to na binigay po sa akin ni Lola Remedios. Hindi po ako naniniwala nung una eh. Pero ang sabi niya po sa akin, kapag isinuot ko daw po ito, ay magiging matalino ako. Lo, ang sabi pa po niya, pagmamay-ari daw po ito ng isang hari na sobrang talino dahil sa singsing na to. Nakita ko na ang singsing na yan sa isang libro. At sa aking pagkakatanda, ay yan nga ang singsing ni Haring Solomon. Eka lang, nasaan na ba si Remedios para maipaliwanag niya ito sa akin ng mabuti? Nasa labas po siguro, Lo. Sandali lang po, tatawagin ko po si Lola. Naluluwa, ngunit masayang lumabas si Luigi para hanapin si Lola Remedios. Inasahan niya na nasa likod lang ito ng bahay, ngunit sa pagpunta niya roon ay wala ito. Nagtaka siya dahil hindi umaalis si Lola Remedios nang hindi ito nagpapaalam, lalo na't wala pa itong kaalam-alam sa lugar nila. Isinigaw pa niya ang pangalan nito, ngunit wala siyang nakuwang sagot mula sa matandang babae. Bumalik na sa loob ng bahay si Luigi. Oh, nasaan na si Remedios? Bakit hindi mo siya kasama, Apo? Lo, wala po siya doon sa likod eh. Hindi ko po siya makita. Baka naglakad-lakad lang. Paniguradong mamaya ay nandito na yon. Saka natin siya kausapin pagbalik niya. Pakiramdam ni Luigi ay nasa alapaap siya ng sandaling yon. Paulit-ulit niyang binasa ang dyaryo at hindi pa rin siya makapaniwala na totoo ang kapangyarihan ng singsing ni Solomon na ipinagkaloob sa kanya ni Lola Remedios.
Mabilis na lumipas ang maghapon. Nag-aalala na si Luigi at Lolo Melchor dahil hindi pa rin bumabalik si Lola Remedios. Wala silang ideya kung saan ito nagpunta dahil hindi ito nagpaalam sa kanila nung umalis ito. Malungkot man si Luigi na hindi siya lubos na nakapagpasalamat sa matandang babae, ay masaya siya dahil sa wakas ay hindi na siya matatawag na mangmang ng mga tao. Sa mga sumunod na araw ay naging palaisipan sa buong baryo ang biglaang pagbabago kay Luigi. Nagulat ang lahat nang malaman ng mga ito na marunong na siyang magbasa, magsulat at magbilang. At dahil din sa biglaang pagtalino ni Luigi, ay ilang suliranin sa baryo nila ang nabigyan niya ng solusyon. Isa na rito ang alitan sa pagitan ng dalawang magkapitbahay ukol sa hangganan ng lupa ng mga ito. Si Luigi ang nagmungkay ng patas na panukat na siya mismo ang gumawa. Nang masira ang patubig sa palayan, ibinungkahi niya ang epektibong sistema ng pagdaloy ng tubig gamit ang kanal na siya rin ang nagdisenyo. Sa kabila ng lahat ng papuri, nanatiling tahimik lamang si Luigi at mapagkumbaba. Hindi siya naging mayabang at bagkos ay ginamit niya ang kanyang katalinuhan sa pagtulong at pagbibigay ng solusyon sa mga problema sa kanilang baryo. Isang umaga, naglalakad si Luigi pauwi sa kanilang bahay. Nakangiti siya sapagkat kakatapos lang niyang kausapin ng kanilang kapitan ukol sa problema nila sa basura. Nagmungkahi siya ng iba pang paggagamitan ng mga basura at labis na natuwa ang kapitan nila sa kanyang mga sinabi. Sa gitna ng paglalakad ni Luigi ay may tumapik sa likod niya. Paglingon niya ay nakita niya si Bogart na nakangisi. O ano, Luigi? Anong pakiramdam na ang dami nang humahanga sa'yo ngayon, ha? Ang taas na siguro ng tingin mo sa sarili mo, no? Bogart, kahit kailan ay hindi naging ganyan ang tingin ko sa akin sarili. Ginagamit ko lang ang talino ko sa pagtulong. Talino na bigla ka nalang nagkaroon. Umamin ka nga sa akin, ha, Luigi? Anong ginawa mo at bigla ka nalang naging matalino, ha? May ininom ka ba o kinain? May ginagamit ka bang agimat? O baka naman, isinuko mo na ang kaluluwa mo sa demonyo? Bogart, wala akong obligasyon na sagutin ang mga tanong mo. Basta ako, masaya ako na nakakatulong ako. Yun lang. At sana ay maging masaya ka na lang din para sa akin. Asa kang magiging masaya ako para sa'yo. Sigurado ako na kapag nagtagal ay yayabang ka na. Baka nga singilin mo pa mga tao rito kapalit na swestyon mo sa problema nila eh. Yan na ba nagagawa ng inggit sa'yo, Bogart? Pati taong walang ginagawang masama sa'yo, pinag-iisipan mo ng kung ano-ano. Nakakatulog ka pa ba sa gabi, ha? Ang yabag mo ah! Ikaw ang makakatulog hanggang gabi kapag tumama tong kamao ko sa mukha mo! Biglang sinuntok ni Bogart si Luigi. Tumama ang matigas nitong kamao sa nguso niya. Sinipa pa siya ni Bogart sa dibdib na naging dahilan para matumba siya. Nakakalokong ngumisi si Bogart pagkatapos nun. Matalino ka nga, pero mahina ka naman, Luigi. Mas lamang pa rin ako sa'yo. Hindi ka maililigtas ng pagiging matalino mo. Tumatawang naglalakad palayo si Bogart, habang si Luigi naman ay matalim ang tingin kay Bogart. Nagulat siya nang may naglahad ng kamay sa kanya. Pagtingin niya sa may-ari ng kamay, ay hindi siya makapaniwala nang makita niya si Lola Remedios. Nakangiting tinanggap ni Luigi ang kamay ng matanda at hinila siya nito patayo. Lola! Sa wakas, nagpakita na kayo. Saan po ba kayo nagpunta? At bakit bigla na lang po kayong umalis sa bahay? Dahil nais kong matuklasan mo ng kusa ang kapangyarihan ng singsing ni Solomon. Sigurado ko na gayon ay nalaman mo na hindi ako nagsisinungaling. Tama ba ko? Opo. Tama po kayo. Maraming salamat po kasi
Hindi ko lang nagagamit po sa pansarili ang pagiging matalino ko. Kung hindi, natutulungan ko rin po ang mga tao dito sa baryo namin sa mga problema po nila. Hindi talaga ako nagkamali na ipinagkaloob sa'yo ang singsing ni Solomon. Alam ko na gagamitin mo yan sa kabutihan. Ay, Lola, mamaya na po tayo magkwentuhan. Sumama na po kayo sa akin pa uwi. Wala pong pasok sa trabaho si Lolo at nandun po siya sa bahay. Matutuwa po yun kapag nakita po kayo. Hindi na kailangan, iho. Ako ay mananatili lamang sa paligid at magmamasid sa iyo. Andito lang ako bilang gabay mo. At huwag kang mag-alala dahil meron akong maayos na tinitirhan at hindi ako nagugutom. Sayang naman po pala, Lola. Akala ko po kasi habang buhay na po namin kayong makakasama. Magpapakita pa rin ako sa iyo kapag kinakailangan. Gaya na lamang ngayon, hindi ba? Nakita ko nangyari. Narinig ko rin ang mga sinabi ng lalaking yon. Totoo ang kanyang sinabi na matalino ka, pero hindi ka malakas. Ang talino at lakas kapag pinagsama ay maaaring maging isang matibay na sandata sa lahat ng uri ng laban, Luigi. Ano pong ibig niyong sabihin, Lola Remedios? Hindi lang talino ang maaari mong taglayin. Maaari ka rin magkaroon ng lakas na wala ang kahit na sinong tao dito sa mundo. Ikaw ang magiging pinakamalakas sa lahat. Lola Remedios, gusto ko pong maging malakas. Hindi para malabanan po si Bogart, kundi para mas makatulong po ako sa mga nangangailangan. May paraan para mangyari yan, Luigi. Ang totoo, hindi lang singsing ang meron si Solomon. Meron din siyang mahiwagan tungkod na kung sino ang magmamay-ari noon ay magkakaroon ng pambihirang lakas. Napalunok si Luigi. Naisip niya na kung mapupunta sa kanya ang naturang tungkod, ay magagawa na niya ang lahat ng magaganda niyang plano para sa kanilang baryo. Lola Remedios, maaari niyo po bang ibigay sa akin ang tungkod na yon? Kung hawak ko lang sana ang tungkod ni Solomon, ay ibinigay ko na sa iyo kasama ng singsing. Ngunit ninakaw yon sa akin ng isang aswang na nagngangalang Garok. Nakatira siya sa bundok dito sa inyong baryo. Doon siya nagtatago at minsan ay bumababa siya kapag nais ng mambiktima ng mga tao. Ang totoo, si Garok ang may kagagawa ng sugat sa aking binti. Tumakas ako sa kanya dahil nais nang kunin sa akin ang singsing ni Solomon upang tuluyan na siyang maging malakas. Kung ganun po, Lola Remedios, isang aswang po ang may gawa nun sa sugat niyo. Ang ibig niyo po ba sabihin kailangan ko pong kunin ang tungkod ni Solomon dun sa aswang na si Garok? Ganun na nga. Ikaw lamang ang may kakayahan na gawin yon dahil nasa iyo ang singsing ni Solomon. Pero Lola, ano pong laban ko sa isang aswang? Oo, matalino nga po ako, pero hindi po ako matapang, Lola. Mahina po ako. Kay Bogart pa nga lang po talo na ako Ano pa kaya sa isang aswang? Ngunit gaya ng sinabi mo, ay matalino ka. Hindi palaging lakas ng pangangatawan ang kailangan mong gamitin sa pakikipaglaban. Gamitin mo ang talino mo para labanan si Garok. At kapag natalo mo na siya, kunin mo sa kanya ang tungkod. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Luigi. Mabilis na gumana ang utak niya at napakaraming paraan upang talunin ng isang aswang ang tumakbo sa isip niya. Hindi nagtagal ay matapang siyang tumango. Sige po, Lola Remedios. Papayag na po ako na kunin kay Garok ang tungkod ni Solomon. Sabihin niyo lang po sa akin kung paano po ako makakapunta sa lugar na kanyang pinagtataguan. Napangiti si Lola Remedios at agad nitong sinabi kay Luigi
ang daan patungo sa kuweba na nasa tuktok ng bundok. Kahit maraming sinabi ang matanda, ay natandaan lahat yon ni Luigi dahil sa talas ng kanyang pag-iisip. Matapos ang pag-uusap ng dalawa, ay nagpaalam na si Lola Remedios at anito ay magpapakita na lang ulit ito kay Luigi sa sandaling magtagumpay siya sa kanyang misyon. Hinagabihan, habang kumakain ng hapunan ay tahimik lang si Luigi, habang ang lolo Melchior niya ay walang tigil ng pagsasalita tungkol sa mga sinasabi ng mga tao kay Luigi. Nakakatuwa talaga ang mga nangyayari sa iyo ngayon, Apo. Alam mo ba, na panay papuri ang sinasabi ng mga tao tungkol sa atin. Bilang lolo mo, ay napakasaya ko para sa iyo, Apo. Hindi ko akalain na darating ang araw na mag-iiba ang tingin ng lahat sa iyo at hahanga sila sa iyo ng sobra-sobra. Nanatiling walang imik si Luigi. Naririnig niya ang lolo niya, ngunit hindi pumapasok sa isip niya ang mga sinasabi nito. Sandali nga. Ano ba yan, Apo? Nakikinig ka ba sa mga sinasabi ko? Bakit parang wala ka sa sarili mo? Nakatulala ka lamang. Lolo Melchor, nagkita po kasi kami kanina ni Lola Remedios. Ano ka mo? Talaga ba? Abay, nasan siya? Bakit hindi mo siya isinama rito at nang makapagpasalamat ako sa kanya ng personal? Lo, sabi niya hindi na raw po kailangan eh. Ang sabi po niya, mabuti naman daw po ang kalagayan niya. At may sinabi po siya sa akin, para maging malakas ako bukod sa pagiging matalino. Kailangan ko pong kunin ang tungkod ni Solomon. May kakayahan daw pong palakasin ng tungkod na yon ang kung sino man na magmamay-ari nun, Lo. Abay, kung ganun nasan daw ang tungkod na yon? Sabi po niya nasa tuktok daw po ng bundok dito sa ating baryo. Hawak daw po yun ng isang aswang na si Garuk. Ninakaw daw po ang tungkod kay Lola Remedios. Aswang baka mo? Aba, Apo, sandali lang. Ibang usapan na kapag aswang ang kailangan mong kaharapin. Hindi. Ayoko, hindi ako pumapayag na kunin mo ang tungkod na yon. Makontento ka na lang sa pagiging matalino mo. Pero Lo, hindi niyo po ba naisip na mas makakatulong po ako sa mga tao kapag mas malakas ako? Hindi na rin po ako aapiin ni Bogart at ng iba pa. Kapag malakas na po ako, ay baka makapaghanap po ako ng maayos sa trabaho. Ayoko pa rin, hindi. Mapanganib ang gagawin mo, Luigi. Huwag mong ilagay ang sarili mo sa panganib nang dahil lamang sa gusto mong maging malakas at makatulong. Lo, tatawarin niyo po ako pero buo na po ang loob kong kunin ang tungkod ni Solomon. Sige nga, paano mo siya lalabanan? Isa siyang aswang, Luigi. Gagamitan ko po siya ng talino, Lo. Wala man po akong lakas na meron siya, ay wala naman po siyang talino na meron ako. Napailing na lamang si Lolo Melchior sa sinabi ng kanyang apo. Tumayo ito at nagpalakad-lakad na parang pusang hindi mapaanak. Mukhang hindi na talaga kita mapipigilan. Kaya sige na, Apo. Pumapayag na ako sa gusto mong gawin. Pero meron akong kondisyon. Ano pong kondisyon yun, Lo? Asama ako sa'yo. Gusto kong masiguro ang kaligtasan mo. Hindi ako mapapakali rito sa bahay habang hindi ko alam kung anong nangyayari sa'yo sa pagkuha mo sa tungkod na yon. Kaya mas mabuti pang sumama ako sa'yo sa pinagtataguan ni Garuk. Si Luigi naman ang napatayo at bakas sa mukha niya ang pagtutol. Lo, ako naman po hindi pumapayag. Ako na lang po ang haharap kay Garuk. Isa pa, matanda na po kayo, Lo. At baka hindi niyo po kayanin ang pag-akyat sa bundok. Huwag mo kong minamaliit, Apo. Kahit matanda na ako, ay malakas pa rin ang aking katawan. Kaya ko pang umakyat ng bundok. Kaya mamili ka. Isasama mo ako o hindi ka tutuloy. Sa huli, ay wala nang nagawa si Luigi kundi pumayag sa kondisyon ni Lolo Melchior.
Naramdaman niya na hindi talaga ito papayag hanggat hindi siya nito isasama. Inisip na lang niya na kailangan niyang protektahan ng kanyang lolo sa oras na harapin niya si Garuk. Nang mga sumunod na araw ay pinagplanuhan ni na Luigi at Lolo Melchor ang gagawin na pagkuha sa tungkod ni Solomon sa aswang na si Garuk. Nagpalitan silang maglolo ng suwestyon pero lahat ng magagandang plano ay nagmula kay Luigi. Nang magkasundo na sila sa mga gagawin nila, ay nagdesisyon na silang dalawa na kailangan ay harapin na nila si Garuk sa lalong madaling panahon. Ngayong tapos na tayo magplano, kailan mo gustong puntahan si Garuk sa tuktok ng bundok? Bukas din po sana ng gabi, Lo. Bakit naman gabi pa? Hindi ba mas maganda kung umaga tayo magtungo ron? Hindi siya makakapag-anyong aswang kapag umaga. Mas malaki ang posibilidad na magtagumpay tayo kapag ganun. Sa palagay ko, Polo, ay walang pinagkaiba ang lakas ni Garuk sa umaga at gabi dahil nasa kanya po ang tungkod ni Solomon. Naisip ko na gabi tayo po magtungo ron upang mas makakilos po tayo na maayos. Madali po tayo makakapagtago kung kinakailangan. Sa bagay, may punto ang iyong sinabi. At dapat lang akong makinig sa iyo dahil alam kong lahat ng sinasabi mo ay tama. Aba, nasa iyo yata ang singsing ni Solomon. Masayang tumawa si Lolo Melchor. Natawa rin si Luigi, ngunit agad siyang huminto sa pagtawa nang may isang bagay siyang napagtanto. Bumakas ang lungkot sa kanyang muka at napansin naman yon ng lolo niya. Oh, bakit yata bigla kang tumahimik? May problema na naman ba? Wala naman po, Lo. Naisip ko lang po na kung wala pala sa akin ang singsing ni Solomon, ay wala akong kwenta. Isa akong mangmang na hindi nakapag-aral at walang silbi dito sa baryo. Apo, pwede ba tumigil ka na sa pagbabasa yung sarili? Nasa iyo man ang singsing ni Solomon o wala, ay meron ka pa ring silbi rito sa ating baryo. Sabihin na natin hindi ka matalino kapag hindi mo suot ang singsing na yan. Pero may mabuti ka namang puso. Hindi ka man nakakatulong sa pagiging matalino mo, ay nakakatulong ka pa rin sa ibang paraan. Gaya na lamang ng ginawa mo kay Remedios. Tinulungan mo siya dahil alam mong kailangan niya ng tulong mo. Napangiti si Luigi sa sinabing yon ni Lolo Melchor. Nang sandaling yon, nabigla siyang pinanghinaan ng loob ay ang mga salitang yon ang kailangan niyang marinig upang bumalik ang tiwala niya sa kanyang sarili. Kinabukasan ay naghanda na sina Luigi at Lolo Melchor sa kanilang misyon. Iniligay nila sa isang sako ang mga bagay na kailangan nila. Nang unti-unti nang lumulubog ang araw, ay kumain na sila. Matapos ang nakakabusog na hapunan, ay saglit na nag-usap ang maglolo. Lolo Melchor, handa ka na po ba? Pwede ka pa pong umatras. Wala pong problema sa akin yun. Hindi na po. Hindi mo mababago ang isip ko. Buwan loob ko't samahan ka sa pagkuha ng tungkod ni Solomon kay Garuk. Pero bago tayo umalis, ay mag-alay muna tayo ng panalangin. Tandaan mo, Apo, na higit sa kahit na anong bagay o kapangyarihan, ay pinakamabisa pa rin ang pagdarasal at pananampalataya sa dakilang lumikha. Nakangiting tumango si Luigi. Humarap muna silang dalawa sa maliit nilang altar na nasa sala at pinangunahan ni Lolo Melchor ang pagdarasal. Panginoon Diyos, na pinakamakapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo upang humingi po ng patnubay at lakas sa laban na aming kakaharapin. Panginoon, bigyan niyo po kami ng tapang. Protektahan mo po kami kay Garuk at sa lahat ng panganib na aming maaaring kaharapin sa aming paglalakbay. Itinataas po namin sa inyo ang misyon naming ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Marahang nag-angat ng ulo si Luigi at nagtama ang mga mata nila ni Lolo Melchor.
Kapwa may tapang at lakas ng loob ang dalawa. Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras. Lumabas na sila ng bahay upang magtungo sa kinaroroonan ni Garuk. Tinahak ni na Luigi ang madilim na kagubatan. Dala ni Lolo Melchor ang isang lampara habang si Luigi naman ang may bitbit ng sako kung saan nakalagay ang mga gamit na kakailanganin nila. Matapos ang mahigit isang oras, ay narating na nila ang paanan ng bundok. Kapwa sila nagulat nang salubungin sila roon ni Lola Remedios na para bang alam nito na darating sila roon ng oras na yon. Lola Remedios? Teka, paano niyo po nalaman na ngayon po kami pupunta kay Garuk? Sinabi ko naman sa'yo na palagi akong nakabantay sa'yo. At nais ko na makita ka bago mo harapin si Garuk. Hindi mo alam kung gaano ko kasaya dahil babawiin mo kay Garuk ang tungkod ni Solomon. Naisip ko rin po kasi na kailangan ko pong unahan si Garuk. Sigurado ko na hinahanap niya ang singsing ni Solomon at hindi magtatagal ay mahahanap niya po ako. Kaya mas mabuti na mabawi ko na po kagad sa kanya ang tungkod sa lalong madaling panahon. Talagang pinapaganda ng singsing ang iyong pag-iisip, Luigi. At Melchor, masaya ko na sinasamahan mo ang iyong apo. Alam kong mas lalakas ang loob niya dahil nasa tabi ka niya. Hindi ko maaaring pabayaan ang aking apo, Remedios. At nais ko ring magpasalamat sa iyo. Salamat dahil ipinagkaloob mo sa aking apo ang singsing ni Solomon. Napakalaki ng naging pagbabago sa buhay niya simula nang mapasakamay niya ang singsing. Noong unang pagtatagpo pa lang namin ni Luigi, ay alam kong siya ay karapat-dapat. Mas lalo pang naging buo ang desisyon kong ipagkatiwala sa kanya ang singsing nang malaman ko ang kwento ng kanyang buhay. At masasabi ko na wala akong pinagsisisihan sa aking ginawang desisyon. Hindi ako nagkamali na ibigay sa iyong apo ang singsing ni Solomon dahil ginagamit niya ito sa kabutihan. Ngayon ay maaari na kayo magpatuloy sa inyong paglalakbay patungo sa pagkuha kay Garuk. Hangad ko ang inyong tagumpay. Nangangako po ako sa inyo, Lola Remedios. Hindi po namin kayo bibiguin ni Lolo Melchor. Tatalunin po namin si Garuk at babawiin po namin sa kanya ang tungkod ni Solomon. Maraan at nakangiting tumango si Lola Remedios. Matapos ang kanilang pag-uusap, ay ipinagpatuloy na ni Luigi at ng lolo niya ang kanilang paglalakbay. Sa pag-akyat ng maglolo sa bundok, ay mas lalong dumilim ang paligid. Kung walang dalang lampara si Lolo Melchor, ay panigurado na mahihirapan silang hanapin ang daan. Nang nasa kalagitnaan na sila, ay nagkaroon na ng makikitid na daan at mga bangin, kaya nagdoble ingat sila sa bawat takbang. Kinakabahan at natatakot si Luigi, ngunit hindi niya yun ipinakita o ipinaramdam kay Lolo Melchor. Nais niya na sa kanya humugot ng lakas ng loob ang kanyang lolo. Luigi, apo, sigurado ka ba na dito ang daan natin? Opo, Lo. Malinaw ko po natatandaan ang direksyon na sinabi po sa akin ni Lola Remedios nung nakaraang araw. Dediretsuin natin ang daan na to. At kapag nakakita tayo ng 2 puno ng balete ay kakaliwa tayo at susundan natin ang daan na makikita natin doon. Yun na po ang palatandaan na malapit na po tayo sa kuweba kung saan po nagtatago si Garuk. Ang bihira! Pati pala memorya mo ay napakatalas na rin. Ngunit apo, sana sa oras na mapunta sa iyo ang tungkod at bigyan ka nito ng pambihirang lakas, ay huwag kang magbabago. Sana ay maging bukas pa rin ang puso mo sa pagtulong at huwag kang magpapalamon sa mga tataglayin mong kakayahan na wala ang isang normal na tao. Lolo Melchor, nangangako po ako na hindi po ako magbabago. Gagamitin ko po ang singsing at tungkod ni Solomon sa pagtulong po sa mga nangangailangan. Ito na po ang pagkakataon ko
upang mapatunayan po sa lahat na meron po akong silbi. Pagkalipas ng halos kalahating oras na paglalakad, ay natanaw na nila ang 2 puno ng balete. Mas lumakas ang kabog ng dibdib ni Luigi dahil alam niya na malapit na sila sa kinaroroonan ni Garuk. Pagdating nila sa 2 puno ng balete, ay kumaliwa sila at sinundan ng daan paakyat ng bundok. Hindi nagtagal ay nakita na nila ang isang kuweba sa tuktok ng bundok. Nagtago muna sina Luigi sa likod ng isang napakalaking bato. Apo, yun na ba ang kuweba ni Garuk? Opo, Lo. Dito lang po kayo at titignan ko po kung nasa loob siya o wala. Apo, mag-iingat ka. Tahimik na naglakad si Luigi patungo sa bukana ng kuweba. Dala ang lampara. Inilawan niya ang daan papasok sa kuweba at nakita niya ang bakas ng malalaking paa na nakaturo palabas. Bumalik siya kay Lolo Melchor. Ano, Apo? Nalaman mo ba kung nasa loob siya? Opo, Lo. Wala po siya sa loob ng kuweba. Lumabas po siya. Marahil ay bumaba siya ng bundok upang mambiktima ng mga tao sa kung saang baryo. Kailangan ko na po simulan ng bitag para sa kanya. Mabilis na kumilos si Luigi. Gamit ang gulok ay naghukay siya ng mababaw sa bukana ng gubat. Pinag-aralan niya ang bakas ng mga paa upang masiguro niya ay saktong tatapakan ni Garuk. Matapos makapaghukay, ay inilagay niya sa gilid ng hukay ang isang lubid na nakalup. Tinakpan niya yon ng lupa at mga tuyong dahon. Siniguro niya na hindi yun mapapansin ni Garuk. Ang dulo ng lubid ay itinago naman niya sa likod ng isang puno sa hindi kalayuan sa kuweba. Tinakpan din niya ng mga tuyong dahon ang lubid. Nang matapos na si Luigi sa kanyang ginagawa, ay luminga siya sa paligid at nakiramdam. Naging mabigat at mainit ang hangin. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Lolo, sa tingin ko po ipaparating na po si Garuk. Kailangan na po nating magtago. Nagtago si Luigi sa likod ng puno at mahigpit niyang hinawakan ang dulo ng lubid. Ang lolo naman niya ay nasa likod ng malaking bato. Pinatay na nito ang apoy sa lampara upang hindi sila mapansin ng aswang na si Garuk. Sa sandaling dumating ito. Hindi nagtagal ay nakarinig na sila ng malakas na yabag ng paa na paparating. Mula sa madilim na bahagi ng bundok ay lumitaw ang isang nakakatakot na nilalang na noon lang nakita ni Luigi. Sigurado na siya na ang nilalang na yun ay walang iba kundi si Garuk. Sa tansya ni Luigi ay may 6 na talampakan ng taas nito. Meron itong malaking katawan at ang mga mata ay namumula. Puno ng matutulis na ngipin ang bibig nito. Ang mga kuko nito ay mahaba at kulay itim. May nakasampay na walang buhay na baboy ramo sa balikat nito, habang sa kaliwang kamay ay hawak nito ang isang mahabang tungkod na yari sa isang makintab na uri ng kahoy. Alam ni Luigi na yun na ang tungkod ni Solomon na kailangan niyang makuha. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Luigi. Hindi niya inalis ang tingin sa mga paa ni Garuk. Umasa siya na tama ang pag-analisa niya sa dadaanan nito papasok sa kuweba. Nang nasa bukana na ng kuweba si Garuk, ay saktong tumapak ito sa paligid ng lubid na nakatago sa mababaw ng hukay. Bumakas ang gulat sa mukha ni Garuk nang bahagyang lumubog ang paa nito sa lupa. Mabilis naman na hinila ni Luigi ang lubid at pumulupot yun sa kaliwang paa ni Garuk. Agad na lumapit sa kanya si Lolo Melchor at tinulungan siya nito sa paghila. Nawalan ng balanse si Garuk at natumba ito. Itinali ni Luigi ang lubid sa puno at kinuha niya agad ang gulok at mabilis na tumakbo papunta kay Garuk. Malakas na sumigaw si Luigi at walang pagdadalawang isip na paulit-ulit niyang tinaga ang braso ni Garuk hanggang sa maputol yun. Agad namang kinuha ni Luigi ang tungkod
at umatras siya palayo sa aswang. Sino kayo? Anong ginagawa niyo rito sa aking tirahan na? Hinunga ko lang naman ng isang bagay na hindi sa'yo. Ngayon wala na sa'yo ang tungkod ni Solomon Garok, ay hindi ka na magiging malakas. Ipinadala ba kayo rito ni Remedios? Ang matandang yun talaga. Hindi pa rin tumitigil. Apo, halika na. Umalis na tayo rito. Hindi na makakalaban ng aswang na yan. Sigurado ko na mamamatay na yan kapag naubusan siya ng dugo. Hindi nyo alam ang ginagawa nyo. Magsisisi kayo. Mabilis na sinulyapan ni Luigi si Garok at saka sila umalis ni Lolo Melchor. Hindi siya makapaniwala na ganun lang nila kadaling nakuha ang tungkod kay Garok. Nang makalayo na sila, ay doon na sila nagdesisyon na maglakad upang kahit papano ay makapagpahinga sila. Pampihira na yan. Walang kwenta naman palang Garok na yun. Ang laking aswang, pero napakadaling mapatumba. Tama po kayo, Lo. Nagtataka nga po ako kung bakit ganun na nangyari. Hindi po ba dapat mahirapan tayong patumbayin siya dahil hawak niya po kanina ang tungkod ni Solomon? Ay nako, huwag mo nang isipin yun na po. Ang importante ngayon ay nasa yun ang tungkod. O ano, may kakaiba ka bang nararamdaman sa katawan mo? Lumakas ka na ba? Hindi ko po alam, Lo. Wala po ako nararamdaman na kakaiba. Siguro po gaya ito ng singsing na kinabukasan ko pa mararamdaman ng kapangyarihan. Sa gitna ng paglalakad nila ay napahinto sila sapagkat nakita nila si Lola Remedios sa kanilang unahan. Nakangiti itong lumapit sa kanila. Lola Remedios, hindi na po sana kayo umakyat dito. Mapapagod lang po kayo Sana po hinintay nyo na lang po kami sa ibaba. Hindi na kasi ako makapaghintay na malaman kung nagtagumpay ba kayo. At tama nga ang aking hinala. Dala mo na ang tungkod. Opo, napakadali nga po namin natalo si Garok. Mahusay, Luigi. Hindi talaga ako nagkamali sa pagpili sa'yo. Ngayon ibigay mo na sa akin ang tungkod ni Solomon. Natigilan si Luigi. Nakita niya sa mukha ng matandang babae ang labis na pagkasabik na mahawakan nito ang tungkod. Pero, Lola Remedios, ang akala ko po ba ibibigay niyo po ito sa akin? Wala naman sigurong mali kung nais ko munang mahawakan ang tungkod ni Solomon bago ko yan ipagkaloob sa'yo, hindi ba? Sa bagay, tama naman po kayo. Isa pa, kayo naman po talaga nagmamay-ari nito Walang pagdadalawang isip na inabot ni Luigi ang tungkod kay Lola Remedios. Mas lalong lumaki ang ngiti ng matanda nang mahawakan ito yun. Masusi nitong tinignan ang tungkod at napakunot ang noo nito. Sandali lang. Saan nyo nakuha ang tungkod na ito? Lola Remedios, di ba kay Garok? Hawak po niya yan nang makita namin siya Bakit po ba? May problema po ba? Hindi ito ang tungkod ni Solomon. Isa lamang ito walang kwentang tungkod. Pinigo mo ko, Luigi. Nasa iyo na ang singsing ni Solomon, pero hindi mo pa rin ginamit ang utak mo. Nalinlang ka pa rin ni Garok. Wala kang utak. May sandali lang, Remedios. Hindi ko nagugustuhan ang pananalita mo sa aking apo. Hindi pa namin nakikita ang tungkod ni Solomon. Kaya wala kaming ideya kung ano ang itsura nun. Sinasayang nyo lang ang oras ko. Ibalik mo na sa akin ang singsing ni Solomon, Luigi. Binabawi ko na ito sa'yo ngayon. Nanlamig ng husto si Luigi. Sa unang pagkakataon ay nakita niya kung paano magalit si Lola Remedios. Hindi niya akalain na ganun ang magiging reaksyon nito sa pagkakamaling kanyang nagawa. Teka, sandali lang po, Lola Remedios. Patawarin niyo po ako. Tama naman po si Lolo Hindi po namin alam kung anong itsura ng tungkod ni Solomon. Huwag ka nang magpaliwanag.
Ang singsing! Akin na ang singsing! Galit na inalahad ni Lolo Remedios ang kamay nito. Mabigat man sa kalooban ni Luigi, ay marahan niyang hinubad sa daliri niya ang singsing. Labis siyang nalungkot sapagkat alam niya na kapag nawala na yun sa kanya, ay babalik siyang muli sa pagiging mangmang. Ngunit nang akmang iaabot na sana ni Luigi ang singsing kay Lola Remedios, ay nakarinig sila ng isang malakas na pag-alulong. Mula sa kanilang kaliwa ay lumabas si Garok na may hawak na tungkod. Napatda si Luigi dahil alam niya na ang tungkod na dala ni Garok ang totoong tungkod ni Solomon. Sa kabila na wala na ang kaliwang braso ni Garok, ay matatag pa rin itong nakatayo. Mabuti na lang at hindi ko dinala sa akin pangangaso ang tungkod ni Solomon. Dahil kung dala ko yun, ay nakuha mo na sana yun, Remedios. Luigi! Akin ang singsing ni Solomon! Huwag mong ibibigay sa matandang yan ang singsing, binata. Isuot mong muli ang singsing at pagmasdan mo siya. Sa hindi malamang dahilan, ay sinunod ni Luigi si Garok. Isinuot niyang muli ang singsing ni Solomon at matiim niyang tinignan si Lola Remedios. Ang mga mata ni Lola Remedios ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. Malikot ang mga mata nito. Napansin din niyang tila masyado itong pinagpapawisan, kahit malamig naman ang simoy ng hangin sa tuktok ng bundok. Panay din ang lunok nito at halata sa mukha nito na kinakabahan. Doon napagtanto ni Luigi na nagsisinungaling si Lola Remedios. Napaatras siya palayo sa matandang babae. Ibigay mo sa akin ang singsing ko, Luigi! Hindi yan sa'yo! Sa akin yan! Walang sayo, Remedios. Ang singsing at tungkod ni Solomon ay hindi kailanman naging sayo. Isa ka mapanlinlang na aswang, nagahaman sa kapangyarihan. Lola Remedios? Isa kang aswang? Huwag kang maniwala kay Garok. Tignan mo nga ang aking itsura. May aswang bang ganito kanyo? Kung ganun, ay gagawa ko ng paraan upang ipakita mo ang totoong ikaw. Walang babalang sumugod si Garok patungo kay Lola Remedios. Hindi na nakagalaw si Luigi sa kanyang kinatatayuan dahil gulat na gulat pa rin siya sa nangyayari. Ngunit bago pa man tumama ang mga kuko ni Garok kay Lola Remedios, ay biglang nagbago ang anyo ng matanda. Napaurong si Luigi habang nakamasid sa pagbabagong yun. Ang buhok ni Lola Remedios naging mahaba at puti. Nangitim ang balat nito. Humaba ang mga kuko nito at ang mga ngipin nito ay naging matutulis na mistulang mga pangil. Mula sa likod ng matanda ay lumitaw ang isang napakalaking pakpak. Mataas itong lumipad bago pa ito malapitan ni Garok. Halos yumuko ang mga puno sa bawat pagaspas ng pakpak ni Lola Remedios. Napatingala si Luigi at hindi siya makapaniwala na totoo ngang isang aswang ang matandang kanyang pinagkatiwalaan. Nagulat at napaatras si Luigi nang lumapit sa kanya si Garok. Hindi ako ang kalaban rito, kundi si Remedios, binata. Nilinlang ka lang niya, kagaya ng iba. Nais kong tapusin na siya ngayon, ngunit wala na akong kapasidad dahil wala nang isa kong braso. Patawarin mo ako. Hindi ko alam. Wala na tayong oras para magsisiyan. Ito ang tungkod ni Solomon. Gamitin mo to para labanan si Remedios. Tapusin mo na ang kanyang kasamaan. Inabot ni Garok ang tungkod kay Luigi. Pagdampi ng palad ni Luigi sa tungkod, ay naramdaman niya ang biglang pagdaloy ng enerhiya mula sa kanyang palad, paakyat sa kanyang braso hanggang sa buong katawan niya. Parang may sumiklab na apoy sa dibdib niya. Tumigas ang mga kalamnan niya. Naging mas matalim ang kanyang pandinig at kahit ang paningin niya ay naging mas malinaw din. Ramdam niya ang puwersang nagising sa kanyang kaloob-looban. Bukod doon ay nagkaroon din siya ng lakas ng loob
at ang kanyang takot ay tuluyan ng nilamon ng tungkod. Humarap si Luigi kay Lolo Melchor. Lolo, magtago na po muna kayo. Kami na ni Garok ang bahala kay Lola Remedios. Agad namang lumayo si Lolo Melchor. Nang masiguro ni Luigi na malayo na ang kanyang lolo, ay tumingala siya at tinignan ng aswang na si Remedios. Walang iya ka. Nilinlang mo kami ng lolo ko. Ngayon malinaw na sa akin na kaya mo ibinigay sa akin ng singsing ay upang ako ang kumuha ng tungkod kay Garok. Dahil na mga kagaya mo na sabik sa kapangyarihan ay madaling mali lang. Bibigyan kita ng pagkakataon na ibalik sa akin ang tungkod. At kapag ginawa mo yon, ay hahayaan kitang mabuhay at ang iyong lolo. Hindi mo na ito makukuha, Remedios. Hindi na ako kailanman magpapalinlang sa'yo. Kung ganon, kukunin ko yan sa'yo sa paraang alam ko. Biglang sumugod pa ibaba si Remedios kay Luigi. Ngunit bago pa ito makalapit sa kanya, ay biglang humarang si Garok. Sinalubong ng isang kamay ni Garok ang leeg ni Remedios. Nagpumiglas si Remedios hanggang sa kinalmot nito ang muka ni Garok. Nabitiwan ni Garok si Remedios at muli itong lumipad. Tapusin mo siya, binata! Kahit yun lang ang gawin mong kabayaran sa pagputol mo sa aking braso! Ako na ang bahala sa kanya, Garok! Hindi mo ako kayang talunin, Luigi. Kahit nasa iyo ang singsing at tungkod, ay wala ka pa rin laban sa akin. Bakit hindi mo subukang bumaba dito at patunayan mo yung sinasabi mo? Sige, bumaba ka! Malakas na sumigaw si Remedios at ipinagaspas nito ng malakas ang mga pakpak nito. Matapos yun, ay bigla itong sumugod pababa na parabang isa itong agila na handang mandagit. Katapusan mo na! Pinagmasdan ni Luigi ang galaw ng kalaban at sa isang tamang tiyempo ay tumalon siya sa gilid at matagumpay niyang naiwasan ang pag-atake ni Remedios. Pagbagsak ng aswang sa lupa ay agad niya itong hinataw sa tagiliran gamit ang tungkod ni Solomon. Lumipad si Remedios palayo sa kanya habang bakas sa mukha nito ang sakit. Muling ipinagaspas ni Remedios ang kanyang pakpak at lumipad ito paikot sa itaas ni Luigi. Nakakita naman si Luigi ng isang napakalaking bato at gamit lang ang isa niyang kamay ay nagawa niya yung buhatin. Bumuelo siya at buong puwersa niya yung ibinato kay Remedios. Hindi na nagawang makaiwas si Remedios at tumama rito ang malaking bato. Bumagsak si Remedios kasama ang bato. Sinamantala ni Luigi ang pagbagsak ng aswang. Tumakbo siya palapit kay Remedios at buong lakas na inihataw niya ang tungkod sa dibdib ni Remedios. Napasigaw si Remedios at kinalmot nito sa braso si Luigi. Nasugatan si Luigi, ngunit hindi siya pinanghinaan ng loob. Ginamit niya ang isang kamay para hawakan ng leeg ng aswang habang pinipigilan itong umatake pa. Habang nagpupumiglas si Remedios, inilagay ni Luigi ang dulo ng tungkod sa bibig ng halimaw. Isang liwanag ang lumabas mula sa tungkod. Napasigaw si Remedios habang nanlilisik ang mga mata. Walang ano-ano'y biglang nagliyab ang buong katawan ni Remedios. Patuloy sa pagsigaw ang aswang. Sinubukan pa nitong lumipad pero tuluyan na itong bumagsak habang nilalamon ng apoy. Matatag na tumayo si Luigi. Habang habol ang paghinga, hindi niya inakala na magagawa niyang makapatay ng isang aswang. Sabay na lumapit sina Lolo Melchor at Garok kay Luigi. Maigpit siyang niyakap ni Lolo Melchor na halos maiyak sa labis na kasiyahan. Matapos ang yakap na yon, ay ngumiti si Luigi. Wala na. Tapos na po, Lo. Wala na po si Remedios. Ligtas na po tayo at ang buong baryo. Tama ka, Apo. At yun ay dahil sa'yo. Ang husay mong makipaglaban. Bilib na bilib talaga ako sa'yo. Pero Lolo Melchor, hindi ko po yun magagawa.
kung hindi po sa tulong ng singsing na Solomon sa akin at ng kanyang tungkod. Nagkakamali ka. Ang singsing at tungkod ay walang silbi kung ang gagamit nito ay hindi karapat-dapat. Hinayaan ang singsing at tungkod na gamitin mo ang kanilang kapangyarihan dahil alam nila na malinis ang iyong hangarin. Nang sandaling yon ay naisip ni Luigi na tanungin si Garuk ng ilang mga katanungan. Nais niyang maliwanagan sa mga nangyari dahil labis pa rin siyang naguguluhan. Garuk, sino ba talaga nagmamay-ari nitong singsing at tungkod ni Solomon? Ako ang totoong nagmamay-ari yan. Ipinagkatiwala yan sa akin ng isang antingero dahil alam niya na kaya ko yung protektahan mula kay Remedios. Ngunit nakuha ni Remedios sa akin ang singsing. Hinabol ko siya at nagawa niyang makatakas sa akin. Ngayon ay naiintindihan ko na. Lahat pala ng sinabi niya sa akin ay puro kasinungalingan lamang. Tama ka. Ginamit ka lang niya upang makuha sa akin ang tungkod ni Solomon. Gahaman sa kapangyarihan si Remedios, kaya nais nang mapasakabay niya ang singsing at tungkod ni Solomon. Alam niya na kapag nangyari yun, ay wala nang makakatalo sa kanya at maaari pa siyang mabuhay ng mas matagal. Pero ikaw, Garuk, bakit hindi mo ginagamit sa kasamaan ng singsing at tungkod ni Solomon? Hindi ba't isa ka ring aswang? Ito ang tandaan mo. Hindi lahat ng nakakatakot ang itsura ay masama. At hindi lahat ng aswang ay pumapatay ng mga tao. May mga aswang na kagaya ko na piniling mamuhay ng tahimik. Kontento na ako sa mga hayop na nakukuha ko rito sa bundok bilang aking pagkain. Nagsinungaling din pala sa amin si Remedios nang sabihin niya na bumababa ka sa bundok at nagtutungo sa mga baryo para magasik ng lagim. Pero pasensya ka na talaga, Garuk. Napakalaki ng kasalanan ko sa'yo dahil pinutol ko ang isa mong braso. Pasensya na talaga. Hindi ko alam ang ginawa ko. Wala na tayong magagawa sa nangyari. Isa pa, nakabawi ka na sa akin dahil nagtagumpay kang patayin si Remedios. Kung ganon, ibabalik ko na po sa inyo ang singsing at tungkod ni Solomon. Ikaw po ang totoong nagmamay-ari nito, kaya nararapat lamang na ibalik ko to sa'yo. Hinubad ni Luigi ang singsing kasama ang tungkod at inabot niya ang mga yon kay Garuk. Nagtaka siya nang marahang umiling si Garuk at hindi nito tinanggap ang singsing at tungkod. Hindi na ako nagmamay-ari ng mga yan, kundi ikaw na. Nakita at naramdaman kong mabuti ang iyong hangarin. Kaya ipinapasa ko na sa'yo ang pangangalaga sa mga bagay na yan. Ano? Pero Garuk, Gamitin mo ang singsing at tungkod ni Solomon sa kabutihan at protektahan mo ito sa mga masasamang loob na nais itong makuha mula sa'yo. Sa ngayon, ay nais ko nang mabuhay ng tahimik dito sa bundok. Ipinapasa ko na sa iyo ang responsibilidad na pangalagaan ang mga bagay na yan. hindi ko to matatanggap. Hindi dahil sa iyo ako ng responsibilidad. Ngunit mas kailangan mo ang mga to, Garuk. Sa kalagayan mo ngayon, na wala na ang isa mong braso, ay mas kailangan mo ng lakas. Garuk, nakikiusap ako. Kahit ang tungkod na lang ang kunin mo. Mariin na umiling si Garuk. Hindi na ito nagsalita pa. Tumalikod na ito at naglakad palayo. Sa isang kisap mata ay nawala si Garuk sa paningin ni Luigi. Garuk! Garuk, bumalik ka rito! Kunin mo ang singsing at tungkod! Garuk! Lumapit si Lolo Melchor kay Luigi at tinapik siya sa balikat. Oh, wala na siya. Tanggapin mo na lang na ikaw na ang bagong tagapangalaga ng mga bagay na yan. Tayo na, umuwi na tayo. Napakaraming nangyari sa gabing ito at alam kong kailangan na nating magpahinga.
Sa huling pagkakataon ay iginala ni Luigi ang mga mata sa paligid. Umasa siya na makikita pa niya si Garok, ngunit nabigo siya. Wala na siyang nagawa kundi muling isuot ang singsing sa kanyang daliri. Bumaba na sila ni Lolo Melchor ng bundok habang tangan niya sa kaliwa niyang kamay ang tungkod ni Solomon. Simula noon ay ginamit ni Luigi ang pinagsamang kapangyarihan ng singsing at tungkod ni Solomon sa pagtulong sa mga tao sa iba't ibang pamamaraan. Mula sa isang dating nilalait at kinukutya, ngayon ay iginagalang at minahal na siya ng kanilang buong komunidad. Hindi rin kinalimutan ni Luigi si Garok. Minsan ay dinadalaw niya ito sa bundok upang makipagkwentuhan at dalhan ito ng pagkain. Dahil kay Garok ay natutunan niya na hindi ang anyo ang sukatan ng pagkatao, kundi kung ano ang nasa loob ng puso nito. Habang sila naman ng kanyang Lolo Melchor ay unti-unting nakakaahon sa kahirapan sa tulong ng singsing at tungkod, hindi man naging madali ang mga naranasan nila. Naniniwala si Luigi na ang lahat ng pagsubok na kanilang nalagpasan ay ang siyang nagdala sa kanila sa kanilang kinalalagyan sa kasalukuyan. Dahil may kasabihan na ang bawat kabutihan na iyong ginawa ay may katumbas na pagpapala mula sa dakilang lumikha.